Juliana's POV. It's the weekend, meaning birthday ni Francine. 11 years old ng anak ko at parang kahapon lang iniiri ko lang siya, tas ngayon, 11 years na nakakalipas. Binigay ko na rin sa kanya kaninang regalo ni Ma'am Tiffany sa kanya. In-excuse niya ako nung bago sila umalis sa opisina ni Maxwell. Lihim na binibigay sa akin yung regalo niya para kay Francine. Nabanggit daw kasi ni Francine sa kanya, birthday niya today, kaya binila niya ng regalo. Mamaya ko nilang siguro ibibigay ang regalo ko sa kanya kapag bago kami matulog. Nahiya ako sa mga regalo nila sa anak ko. Ako yung nanay pero parang ako pa yung nagtitipid ng regalo para sa anak ko. Nakatago lang yon sa drawer ng bedside cabinet namin sa kwarto ni Kuya. Si Kuya binilhan siya ng dollhouse. Si Ate Diana at Kuya Calvin, naregaluhan siya ng gusto niyang bag pamasok. Si Tita at Tito naman ang gumastos ng mga inihanda at ginamit na materials para sa birthday celebration. Tapos si Rose niregaluhan siya ng jumpsuit, Calvin Klein pang tatak. Si Alexa naman niregaluhan siya ng rubber shoes galing Adidas. Tapos Ma'am Tiffany niregaluhan siya ng napakagandang relo at branded din. 'Di ba? Ang bobongga na regalo nila sa anak ko. Samantalang ko, simpleng kwintas sa tig 500 lang sa mall. Since 500 lang din naman yung bill ko sa kwintas ko eh. Ayoko naman manghiram para lang bilhan ng regalo nila sa anak ko. Samantalang, ayoko rin namang bawasan ng savings na inopen ko para sa kanya. Pera niya yun eh, ayokong bawasan yun. Lalo tuloy ako nanliliit sa sarili ko. Deserving ba talaga ako maging nanay niya? Sapat ba talagang naibibigay ko sa anak ko? Birthday ng anak ko at dapat lahat masaya. Pero nandito ako sa bayan ng kwarto namin. Naglalak at tahimik na umiiyak dahil ayoko mag-alala sila sa akin. Nagiging mabuting ina pa ba talaga ako sa kanya? Ka-proud-proud pa ba talaga ako? Na hindi ko maibigay yung mga gusto ng anak ko, yung mga gusto niyang gamit. Ibang tao pa yung nagbibigay sa kanya imbes ako dapat na nanay niya. Kala ko sapat na yung nagbibigay ko sa kanya pero sinasampal ako ng katotohanan hindi sapat yon at kulang na kulang pa. Esa naman ako kuha ng pera para maging sapat sa kanya. Bakit ba kasi ako pa naging nanay niya eh? Kung sana napunta siya sa mayaman na nanay, di ba? Eh di sana lahat ng gusto niya na ibibigay ng mayaman niyang nanay. Di sana siya nagtatsaga sa mga binibigay kong kulang na kulang pa. Mommy? Napatayo ako na marinig ang boses ng anak ko. Yes po. Nasaan ka po? Kanina pa po kita hinahanap. May kailangan ka po kay mommy? Wala ka po kasi sa garden, mommy eh. Namimiss na kita tsaka gusto ko nandun ka rin. Hindi happy si Francine kapag wala si mommy. Sige anak, hihilamas lang po si mommy kasi kumati yung face si mommy eh. Bababa din po ako, una ka na doon. Okay po. Sabi niya at narinig kong sumarang pinto ng kwarto namin. Naghilamas ako hanggang mawala ang pamumula ng mata ko galing sa iyak at nagpunas. Buwaba ako mangiti sa labi para di sila magtaka. Nag-e-enjoy bang baby ni mommy? Opo kasi nandito ka po. Kasi po love na love ni mommy si Francine. Sabi niya at yumakap sa leeg ko. Napansin ko may kwintas siyang suot. Kaya nangunot ang noo ko at wala naman siyang kwintas ha. At kung makita man niya ang binili kong kwintas, hindi naman yon ganito. Ibang-iba yung binili kong kwintas sa suot niya ngayon. Anak, sino nagbigay sa'yo ng kwintas na to? Si Tito po. Di po ba ikaw nagbigay sa akin ito, Tito? Oo, bakit? Nag-allergy ba siya? Tanong ni Kuya. Di naman, nagtaka lang ako kasi wala naman siyang kwintas. Sabi ko, yun na nga lang ireregalo ko sa anak ko, maunahan pa. So paano ko ibibigay yung kwintas sa regalo ko? Eh kung titingnan mo tong kwintas sa binigay ni Kuya, kala mo binili sa Pandora. Mukhang eleganteng casual. Letter F yun, tas may crown sa itaas. Eh yung kwintas ko, simpleng heart locket, tas may picture niya sa loob ng locket. Tapos yung kanya, binili ko as picture namin together. Paano na? Baka itago ko na lamang yun at di ko na ibigay pa sa kanya. Nahiya ako sa anak ko. Minsan na lang siya humiling ng ganon, tas ang cheap pa na ibibigay ko. Mag-iipon na lang ako ulit, tas siguro, sa sunod na sahod kahit tumukot ako ng 2K, pambili ng ganong kwintas din na medyo may class naman. Pasensya na anak ha, mahirap lang kasing nanay mo eh. Nang gumabi, nagsimula kami magligpit. Tumulong na rin ako sa mga maid nila titang magligpit ng ginamit na plato at mga pinaglagyan ng handa habang naglilinis ng katawan si Francine. Minsan naiya ako matend ng mga events sa school ni Francine. Kahit mga meeting, may times kasi pakiramdam ko hindi niya ako nanay. Parang di niya ako deserve maging nanay. Minsan feeling ko isa lang ako sa mga katulong niya. Di naman niya pinaparamdam yon pero kasi prinsesang-prinsesa namin si Francine na never kong naranasan sa mga magulang ko. Tapos ako naman tumutulong sa mga mates lalo na sa paghanda ng pagkain sa araw-araw. At lalo food niya. Para ko nahiya tuwing sinasabi ni Francine na akong mommy niya. Feeling ko kasi di deserve ni Francine ang isang nanay tulad ko. Na hindi ko maibigay ang gusto niya.
Kapag magkasama kami sa mall, alam kong pinipigan niya yung sarili niyang magturo na magturo. Kasi alam niyang walang perang nanay niya, which is nakakahiya. Nakakahiya ako bilang mommy niya. Anak ko yung nag-adjust para sa akin? Nakakahiya. Napakawalang kwenta kong nanay. Nakakahiya sa anak ko kasi nagpunta siya sa nanay na mahirap at walang tinapos. Pagkatapos kong tumulong magligpit, pumunta ako ng kwarto namin para maglinis din ng katawan. Nalattan ko si Francine na tulog na. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, kinumutan ko lang siya, tinilikan sa noo. Tsaka ako lumabas ng bahay. Hanggang dito lang naman ako sa tapat ng bahay namin. Gusto ko lang mapag-isa at iiyak yung sakit na nararamdaman ko. Kala ko tapos na eh. Pero nakikita ko na naman ang sarili ko mag-isang umiiyak. Huling nangyari to nung pinahiya ko ni Maddie 11 years ago. Pero eto na naman ako at mag-isa nang iniiyak yung problema ko. Minsan gusto ko sumuko na lang eh. Kaso kapag sumuko ko, paano si Francine? Lumaki na nga siyang walang ama, tas iiwan ko pa siya, 'di ba? Para ko namang sinungalngal sa bunbunan ko na wala akong kwentang ina. Minsan, dapat nilalabas mo yan eh. Di yung mag-isa ka lang nagdurusa sa sakit. Napalingon ako sa nagsalita at nakita si Sir Evan. Isa sa mga taong nakakaalam na may anak ako, pero hindi ako hinusgahan. Nalaman niya dahil may one time sinadjust daw ni Ma'am Tiffany yung coffee shop nila. Tapos sakto ako yung cashier at bigla akong tinawag ni Francine kaya nalaman niya. Sorry I was late. May inasikaso kasi ako, akala ko makakahabol ako. Dala ko pa naman yung gift ko for Francine. Sir Evan! Gulat kong sabi at napatayo. Just sit down. And it's just Evan outside the building, so anong iniiyak mo? Share mo naman, para di sayang yung punta ko. Hindi nyo rin po maiintindihan. Grabe, ginudge mo ko agad. Iintindihin ko para sa'yo, dali na. Let's sit down and share mo na yung problema mo. Huminga ako na malalim. Siya naman nagtifast sa phone niya at binalik din sa bulsa niya at tumingin sa akin. Alam ko po, hindi mo alam yung pakiramdam ng ganito, pero yung feeling na akala ko sapat na yung binibigay, pero sinasampal ka ng katotohanan na hindi magiging sapat yun. Alam niya ang tungkol sa amin ng kapatid niya at wala siyang pinagsabihan. Ayoko masirang reputasyon ng kapatid niya dahil nagkagustos siya sa isang sekretary. Is that about my brother or you being a mom? Hindi ko po alam, basta pakiramdam ko, walang ni isa sa mga binibigay kong sapat kahit kanino. Birthday ng anak ko, nakatanggap siya ng magagandang regalo. I mean, isang beses lang sa isang taon mag-birthday ang anak ko, tapos cheap pa yung nabili kong regalo. Yung mga regalo nila umaabot ng 1,000 kasi nga gusto nila yung the best para sa anak ko. Pero ako mismong nanay niya, nabilhan ko siya ng regalo pero tig 500 lang yun. Did you give it to her? Hindi po. Baka bibili na lang ako ng bago pag nakasahod na ako. Yung kahit worth 2K na kwintas. Nakakaya sa anak ko eh. Kasi napunta siya sa nanay na walang pera tas hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nagpunta siya sa nanay na mahirap. Mas nabibigay pa ng kuya, pinsan at tita-tito ko yung mga pangangailangan niya. Eh ako dapat nagpo-provide nun kasi ako yung nanay niya. Nanliliit ako sa sarili ko. Nakakahiya ako. Alam mo ba yung kasabihan na it's the thought that counts? Opo, pero ito yung first time ko magre-regalo sa anak ko kasi simula ipanganak ko siya, ngayon lang ako nagtrabaho. Gusto ko naman yung memorable yung gift ko sa kanya. Ayoko naman isipin niya na first time ko lang alam magre-regalo, ang cheap pa. Yan ang iisipin niya kung ambisyosa siya. Pero mukhang di naman eh. I don't know your struggles, pero don't let your demons eat you up. Dapat mas matapang ka kaysa mga problema mo. Matapang ka, halata naman yun sa'yo eh. Mahina ako pagdating sa anak ko. Kay Maxwell. Bakit naman siya nasama dito? Well, he told me that you're back on being formal to him and ignoring him unless it's about work. What happened? Nagsimula raw yun nang bumisita sila ng mommy sa kanya. Wala yun. Dumidistansya lang ako kasi akalam ko naman temporary lang pagkakagusto niya sa akin. Tsaka sino ba naman magkakagusto sa tulad ko, 'di ba? My brother loves you, Juliana. Never pang nabalo ng ganun ng kapatid ko. Sa'yo pa lang. Bakit kasi hindi pa sabihin kay Maxwell na may anak ka? Ayoko. Natatakot ako. Baka bigla niya akong paalisin sa kumpanya. Ngayon pa nga lang ako nagbabawi sa anak ko tas mawawala na naman. Kumpanya lang ba talaga? O pati sa buhay niya? Ewan ko sa'yo. Tsaka mas okay na tong umiiwas ako. Ayokong mas tumalim pa yung namamagitan sa amin. Ayokong masira yung reputasyon niya dahil sa akin. Dahil lang nagkagusto siya ng sekretary niya. So, I'm dating an ex-prostitute, Juliana. Mas marangal ang trabaho mo kaysa sa kanya noon. Pero tinanggap siya ng parents ko and now we're getting married next month. Maxwell and I doesn't care about what people will say. What we care is the girl we love. At kung sasabihin mong totoo sa kanya, for sure, mamahalin niya rin si Francine na parang tunay niyang anak. Ako nga, turing ko na kay Francine pamangkin eh. What more my brother, 'di ba? Ewan,
Ginugulo mo lang lalong utak ko. Umuwi ka na nga, baka isipin pa rin na ina na ng bababae ka. Ay hindi, alam niyang pumunta ako dito. Sige na, I'll go na. Take my advice and I assure you masasayang buhay mo. Looking forward to calling you sister-in-law. Sabi niya at umalis na. Pumasok na rin ako sa loob at natulog sa tabi ng anak ko. Juliana's POV. Nandito ako sa coffee shop pero hindi ko sinama si Francine dahil doon siya kila Ate Diana. Gusto raw kasi niyang makalaro mga aso nila kaya't sinama siya ni Ate Diana doon sa kanila. Pinadalahan ko rin siya ng necessities niya in case na madumihan siya. Nag-out na rin ako dito at pauwi na sana na makareceive ako ng tawag galing kay Sir Evan. Sir? Juliana? Hi, I know it's Sunday today and family day but can you go to Maxwell's condo? Po? Bakit po? The last time nakausap siya ni na mommy, masama daw pakiramdam. Di rin siya umuwi sa bahay e nasa US ako for business trip. Sila mommy nasa Hawaii for their vacation. Can you please check? Nag-aalala kasi kami. Sige po, papunta na po ako. Pinatay ko kagad ang tawag at pumara ng taxi papunta sa condo ni Maxwell. Di na ako nagtanong sa reception. Dumiretso na lang sa elevator since alam ko naman yung unit niya. May spare card din akong binigay niya noon kasi minsan, pinapadala niya sa akin sa condo yung mga files na kailangan niyang pirmahan, lalo kapag nasa ibang bansa siya. Pagkapasok ko sa unit niya, ang dilim-dilim. Hanggang sa napasunod ako ng tingin sa mga LED candles na sunod-sunod umilaw at, Maxwell? Tanong ko. Hey baby, he said sweetly. Teka, tama ba tong nangyayari? Mukhang mali ata ako ng pasok eh. May surprise ata siya. Pa-Apple talaga tong si Evan eh. Eksena tuloy ako dito. Baka girlfriend niya yung surprise niya tas bigla akong umentrance. Naistatwa lang ako sa kinatatayuan ko. Di ko alam kung anong kinikilos ko. Sorry wrong timing ata ako eh. Lalabas na ako. Sabi ko at papunta na sa pintuan nang magsalita siya. You got worried? Namiss ko yung boses niya tuwing nakikipag-usap sa akin. Yung malumanin na boses niya. Sa isang linggo kasi nag-iiwasan kami back to ibang being Lucifer siya maski sa akin. Sinusungitan niya ulit ako at super cold ng pananalita niya. Pati pagtrato niya sa akin kaya baka nagkakamali siya ng surprise na maumali lang ako nang dumating. Ha? I told Evan to call and tell you that I'm sick. The fact that you came here meaning you got worried na may sakit ako. Di ako makaimik. Totoo naman eh. Sobra-sobra ako nag-aalala kasi akala ko totoong may sakit siya. Pinapuntahan kanya sa akin. Yeah, I know, pero kung talagang wala kang pake sa akin, you shouldn't be here. It's not weekdays at wala ka sa office to follow order from him, but you are here. May point naman siya doon. Sorry, wrong timing ata eh. Sa labas lang ako tapos sasabihin kita kapag nakarating na yung isa-surprise mo. Ano bang itsura niya? This surprise is for you. Sabi niya at lumakad papunta sa akin. Diyos ko po, bakit naman ganito? Pinapakalma ko na puso ko eh. Pero bakit isang lapit lang yan ang lalambot na yung pader na binibuild ko sa paligid ko? I know hindi ko pa napapatunay na sarili ko sa'yo. My efforts are not enough to prove to you that I love you. Alam ko nasaktan ka nang paglalakita ka ng mommy na secretary ko instead of something else. Yun ang totoo, so bakit ka magsisinungaling, di ba? Mahal kita, Juliana. At handa ako ipagsigawan yan sa buong mundo kasi gusto ko akin ka lang. I introduced you like that kasi iniisip ko baka ayaw mong ipaalam yung tungkol sa atin. No baka hindi ka pa ready pero nang umalis ka, I told my parents that I love you. At kaya motivated akong pumasok araw-araw dahil nakikita kita at nasa loob ka lang ng office ko. My parents even want to meet you. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na kasi kapag handa ka na, ipagsisigawan ko sa buong mundong mahal na mahal kita at akin ka lang. Magpapapreskon pa ako kung gusto mo. Ganun ako ka-proud na ikaw ang babaeng mahal ko. I know words are not enough para patunayan sa'yo but can you please give me a chance? I want to be your boyfriend, Juliana. Nagulat ako nung lumuhod siya at binuksan na isang box na may lamang bracelet. Kumalma ako ng konti doon dahil akala ko sing-sing na eh. Sasagot na sana ako nang biglang mag-ring ang phone ko. Ate? Juliana, sorry na talaga. Nalimutan namin sabihin yung maid allergic si Francine sa mais. May mais yung nilagang niluto niya. Ano? Nasaan kayo? Nandito kami sa ospital, nasa emergency. Tinawagan namin sila mommy at Kuya Leverin. Sorry talaga ha? Sige, papunta na ako. Huwag niyo siyang iiwan, please. Oo, hihintayin ka namin. Binaba ko ang tawag at takmang aalis na nang maalala ko si Maxwell. Nakaluhod sa harapan ko. Sorry, I have to go. Agad akong umalis at tumabas ng building tsaka pumara ng taxi para pumunta sa ospital. Tahimik ako nagdarasal habang nasa taxi. Ni hindi ko pinapansin yung pagtunog ng phone ko. Puno ng takot ang dibdib ko para sa anak ko.
Napakawalang kwentang ina ko talaga. Inuna ko pang lumande kaysa sa anak ko. Wala kang kwenta, Juliana. Tamang mga magulang ko. Wala kang kwentang tao. Pati anak mo napabayaan mo. Lumuluha ako nang makarating sa ospital. Dumiretso na emergency para hagilapin ang anak ko. Francine, oh my gosh! Umiiyak kong sabit agad niyakap ang anak ko. Sorry talaga, Juliana, hindi namin sinasadya. Umiiyak na sabi ni Ate Diana. Okay lang ate, aksidente yung nangyari. Sige po, ako nang bahala kay Francine.